Air signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin. Ano ba yung overall energy? Spirit guide, overall energy po natin. We have 9 of Swords. So, yung iba ba sa inyo, nahirapan kayong matulog? Nag-overthink ba yung iba sa inyo? Parang lagi kayong may iniisip. So, hindi po mapakali yung iba sa inyo. Yan yung energy ninyo ngayon. Or puyat. Puyat lang yung iba sa inyo. O, pwedeng may insomnia yung iba. Ayan po. So, parang hindi kayo mapakali. Meron bang pinagdaraanan yung iba sa inyo dito? May anxiety, may depression ba yung iba? Ayan po. Seek for professional help kapag ganyan. Kayong matakot. Tignan natin ano pa yung mensahe. We have open hearts. In vulnerability, we talk and reveal, forging deeper connections through honesty. So, ayan, yung iba sa inyo, pwedeng hindi kayo nagiging totoo sa inyong sarili. Ano ba yung mga desires niyo? Alam niyo yung iba sa inyo, you need to do some shadow works. Kailangan ninyong maging honest sa sarili ninyo. Ano yung kinakatakot nyo? Ano ba yung, sabihin natin, ano yung kabutihang taglay nyo? Ano ba yung kasamaang taglay ninyo? Ano ba yung mga naiisip mo towards other people, towards sa sarili mo? Na positive, na negative? Ano ba yung mga secrets mo? Be honest with yourself. Be vulnerable with yourself. Sulat mo yan sa isang papel, sunugin mo, and i-let go mo. Yan po, yung iba sa inyo. One way lang yon to do some shadow works. Ayan, so yon yung iba sa inyo, need nyo pong maging, maging totoo sa inyong sarili. Kaya nababagabag yung iba sa inyo dito. Ayan, sabihin natin, meron ba dito, nasa anong age na ba kayo, lagpas na kayo ng kalendaryo. Tapos, wala pa kayong stable relationship, wala pa kayong stable job. So, ano bang kinakatakot ninyo? Ano ba yung mga naiisip ninyo bago kayo matulog sa gabi? Yung mga tipong mga ganun po. So, tignan natin pagdating naman po sa ano pa yung mga pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw. So, we have Knight of Wands. We have the Star. Meron tayo ditong the Devil. So, ayun, no? Yung iba sa inyo, ano ba yung mga bagay na lagi nyong ginagawa? Yung iba sa inyo kasi dito, parang nakukulong kayo. Yan, nakukulong kayo dun sa isang sitwasyon, sa isang gawain. So, alam mo yun, parang paulit-ulit lang ba yung nangyayari sa buhay mo, na yung iba sa inyo, na fed up na talaga kayo dyan, nababurn out na kayo sa mga nangyayari sa life ninyo. Ano ba yung pwede nyong gawin? Some of you need nyo pong lumabas-labas. Oo, need nyo talaga yan eh. Need ninyong makalanghap ng ibang hangin, ng sariwang hangin. So, if you have time, you have the money naman, di ba, kahit may extra ka, so, ayun, labas po kayo paminsan. Parang wag nyong ikulong yung inyong sarili. Ngayong araw naman na to, yung iba po sa inyo, ayan, baka may magyaya sa inyo ng mga friends. Kaya lang kasi, ingat lang din kayo kasi baka naman yung mga friends nyo na to, hindi naman good yung intention nila sa'yo. Or, alam mo yun, parang hindi sila good influences sa'yo. Tignan natin kung may mga nilakad kayo dito ng mga papers. Ma-approve ba yan? Yes naman po, ayan. Dahil din to sa inyo ha, kaya to ma-approve. Ayan po, kasi ginalingan ninyo, air signs. Tignan naman natin kung meron kayong in-applyan na trabaho. Meron ba kayong marireceive na good news dyan? 10 of Wands, yung iba po sa inyo. Meron naman, kaya lang kasi parang nagdadalawang isip ka. Para kasing parang feeling mo, parang teka, parang pinapahirapan pa ako nito. So, ganun. Parang hindi kayo, ano ba yun? Wala kayong peace of mind doon. Yan. Yung iba sa inyo, yes, may marireceive kayo. For some of you naman po, need nyo pang mag-apply sa iba. So, sabi natin, kung hindi ka sigurado dito sa nag-message sa'yo, edi hanap ka na ng iba. So, option mo pa rin yan. Choice mo pa rin yan. Choice mo pa rin yan. Diba? You have choice pa rin naman. So, tignan natin, pagdating naman po sa family. Sa family, we have 7 of Cups. Ayan. We have 2 of Cups. Meron ba dito na ikakasal na family members mo? Kaya lang kasi, parang may mga hindi pagkakaunawaan. So, pwedeng may hindi po natuloy dito na marriage. Hindi ko alam kung kasal mo ba to, air signs, or
isa sa family members mo, parang ganun, hindi nagkasundo kasi. You know, hindi sila naging open sa isa't isa. Kaya parang nasira yung relationship. Merong mga hindi na pag-usapan. Tignan natin sa mga friends mo naman, we have Temperance. Okay. Meron tayo ditong 10 of Pentacles. So, pinapakita naman dito, yes, meron ka mga kaibigan dito talaga na maaasahan mo. Air signs ngayon, ayan. So, merong friend dito na parang, kunwari ini-invite ka niya, tapos di ka lagi nagpupunta. So, parang alam mo yun, hinihintay lang niya talaga na pumunta ka dun sa mga, you know, ini-invite ka niya sa mga celebrations na mayroon siya. So, napaka-ano nitong friend mo na to. Napaka maunawain niya, na uunawaan ka niya kung di ka nagpupunta, pwedeng dahil sa trabaho, dahil meron kang pinagdaraanan. So, ayan na, meron ka talagang kaibigan dito na totoo talaga sa'yo. Ito yung kaibigan na parang, alam mo yung pinakilala ka sa family niya. Yung ganung level. O, yung kilala mo yung family niya, ganyan. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have Ace of Swords. Mukhang may malaking offer sa'yo dito pagdating sa pera. Kaya lang kasi yung iba sa inyo, ayan parang natatakot kayo. Yan. Kung meron mang in-offer sa inyo dito na as in medyo magugulat kayo dun sa presyo or sa halaga na i-offer sa inyo. Ayun, parang natatakot kayo. Meron naman po dito, ayan, paganda po ng paganda yung kaperahan ninyo. Kaya lang, sinasabi sa inyo dito ni Universe, grab nyo yung mga opportunities din naman na dumarating sa inyo. Kasi kung hahayaan nyo lang din naman yan na lumipas, hahayaan nyo lang yan na makalagpas po sa inyo, bakit pa kayo nagre-reklamo? So, huwag kayo magreklamo if ever ganyan po yung ginagawa ninyo. Yung reklamo kayo ng reklamo, ay dyan na, lumalapit na yung opportunity, hindi nyo tinatanggap, tas again, reklamo na naman kayo. So, iwasan nating magreklamo. Nakakababa po yan ng frequency. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga ayan, sa negosyo, hindi, not negosyo, sa trabaho to. We have 6 of Pentacles. We have the Hanged Man. Okay, so meron ba dito meron yatang ino-offer sa inyo. Yan, para kasing ino-offeran pa kayo dito. Pwedeng bagong kontrata yan, or pwedeng salary increase yan, para hindi kayo umalis. Kaya lang yung iba po sa inyo, parang hindi nyo na kaya mag-sacrifice. Yung iba naman sa inyo, kahit walang i-offer sa inyo dito, mag-stay kayo sa trabaho ninyo. Kasi, pwedeng ito yung bread and butter po ninyo. Ayan, talagang parang ipaglalaban nyo yung position po ninyo dito. Okay, pwedeng may ino-offer sa'yo, may bagong ino-offer sa'yo. Kaya lang, pwedeng iba sa inyo, mas panatag na kasi kayo dito sa trabaho ninyo or sa position po ninyo ngayon. Kaya po yung iba, ayan, parang ayaw nyo na. Parang dito na lang kayo. Okay, so meron dito pwedeng kayo mismo yung tumatanggi dun sa opportunity. Yes, meron po talaga. Kasi yung opportunity na ibibigay sa'yo, alam mo mas marami pang trabaho yung paparating para sa'yo. Sabi ko nga, mas gamay mo na tong trabaho mo dito, kaya pwedeng ito na, dito ka na lang. So, okay lang naman yung iba sa inyo kasi, ayan, well compensated naman talaga yung iba sa inyo, air signs. So, ayun, parang wala naman kayong reklamo dito pagdating sa trabaho. Tignan po natin pagdating naman sa mga gustong mag-start magnegosyo. I-push nyo na po yan. Ayan, perfect time na talaga to. Nako, malaki po yung magiging pagbabago, magandang pagbabago sa life ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Basta wag kayong magmamadali na yumaman, air signs. Tignan natin kamusta po yung sales. Page of Swords, medyo mag-iingat lang po kayo kasi pwedeng madami kayong ma-encounter na mga bogus buyer, na mga hindi totoong mga kliyente po ninyo. Ayan, yung tipo bang, kunwari, nagpa-reserve, tapos pag ayan na, iiwasan na po kayo. Alam niyo yung hindi nyo na makontakt, tipong ganun. Tignan po natin, pagdating naman sa mga single mom, single dad, mga byudo at byuda, check po natin yung energy. Love energy. We have distractions, okay? So, yung iba sa inyo dito, some of you, hindi nyo pa po talaga kayang magseryoso pagdating sa isang relationship. Okay, distracted pa kasi yung iba sa inyo. Some of you, itong distraction na sinasabi dito, hindi naman yan lang ay nade-distract kayo kung na rin nasa isang relationship kayo, ay natutukso kayo sa iba. Hindi. Pwede po yan na marami pa kayong responsibilities. Kunwari, kayo pa yung tumutulong sa family ninyo, kayo yung breadwinner. So, parang hindi nyo pa yun kayang pakawalan, hindi nyo pa yun kayang bitawan for some of you. So,
Ayun, kaya parang sabi ko, parang di nyo pa kayang magseryoso sa isang relationship. Kasi pwedeng yung, kunwari, yung makakarelasyon po ninyo ay gusto niya, sa kanya lang, umiikot lang sa inyong pamilya, kung magkakaroon kayo ng pamilya ng tao na yan. Sa inyo lang iikot yung pera. Kung hindi yun, sabi natin, labag yun sa loob mo kasi tumutulong ka nga sa family mo. So, hindi magwo-workout yung relationship ninyo. Ayan, baka siya pa yung matemp, 'di ba? Yung mga tipong ganun. Kaya pag-isipan nyo, if tingin nyo ready na kayong kunwari, bawasan yung binibigay ninyo sa family ninyo, sa parents ninyo, yung iba naman sa inyo kung malalaki na po yung mga anak ninyo, ayan, yung kaya na nilang mabuhay sa sarili nila, okay lang yon. Oo, na pumasok na kayo sa isang relationship, sa seryosong relationship. Tingnan natin. Yung iba naman sa inyo dito, pwedeng madali po kayong matukso. Kaya ayun, wag mo na kayong pumasok sa isang relationship kasi pwedeng hindi talaga yan mag-work out. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa mga married natin. We have hurting. So meron ditong nasasaktan, sabi nga crying, depressed, pain and sorrow. So ito yun, no. Bakit? Kasi di kayo nagiging open ng asawa mo sa isa't isa. Pwedeng ikaw nagiging vulnerable ka sa mga kaibigan mo, sa family members mo. So, yung mga family members mo, yung mga kaibigan mo, sino yung kinakausap, sino yung nagiging masama yung tingin, yung asawa mo, di ba? Tapos yung asawa mo naman, pwedeng nag-open up sa ibang tao. So, alam nyo yun, dapat kayong dalawa lang dito sa relationship po ninyo. Pero hindi yun yung nangyayari. Kasi kung kanino-kanino kayo, parehas nag-open up. So, sa inyong dalawa po dapat, kayong dalawa, dapat yung mag-usap dito. Pwede pang maayos yung relationship ninyo. Kung ano man yung sakit na nararamdaman ninyo dito, pwede pa po yung ma-heal, pwede pa yung maayos. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.